Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Cancer for today. We have number 18, Shadow. Ayan. Ang iba sa inyo dito, Cancer, no? Mayroong takot, no? Na nararamdaman. That could be regarding sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon. But you know what, yung takot na yan sa ngayon, ang maganda rito, magkakaroon na kayo ng lakas ng loob dito na harapin ang takot na yan squarely, no? Handa na kayong labanan ang takot na yan. Handa na kayong ilabas yung inyong courage and inner strength para ma-overcome nyo din yung takot na yan, ano? Cancer, so napakaganda. Napakaganda na bumuhayin nyo na yung inyong tapang dahil meron din naman kayo nun, no? At harapin na ang fear na ito na nararamdaman ninyo. Deception and envy, mag-iingat kayo ngayon, Cancer. Siguro, ang dami ninyong accomplishment, ang dami ninyong achievement na nakakamit sa buhay. Napakaganda siguro ng sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. Pagdating sa relationship, masaya sa mga anak, sa pamilya, masaya sa trabaho, you know, accomplished siguro kayo. Kaya ang daming tao siguro sa paligid ninyo na naiinggit sa inyo, no? Kaya maaring meron dyan taong magbabalak na isabotage ka or lokohin ka, pag sinungalingan ka, you know, para makapasok ka lang sa trap nila, maaaring ganon. Kaya mag-iingat kayo, lalong-lalo na sa mga tao na masyadong mabulaklak magsalita, no? Be aware of those, kasi kadalasan yung mga mambubudol, yung mga scammers, yung mga may hidden agenda, kadalasan gano'n ang mga panimulang statement, diba? Kaya mag-iingat kayo sa mga taong nakakausap ninyo, kilala nyo man or hindi. You never know kung sino ngayon ang maaring manloko sa inyo or kung sino yung merong hidden agenda sa inyo, hindi ba? Kaya you're a water sign also, so napaka-intuitive ninyo, napaka-sensitive ninyo. Gamitin nyo yung psychic abilities ninyo na yan para sa maramdaman ninyo, makita ninyo, mapansin agad ninyo if there is something off with the person at ano na kayo, distansya na kayo, no? Lagi kayo makinig sa iyong intuition dahil it will always send you a signal na kung mayroon kayong kailangan pag-ingatan tao or iwasan tao, you know, ma-pick up ninyo agad yung mensahe na yan, okay? What else? We have throat chakra. For some of you dito maaring blocked or maybe kailangan ninyong i-activate ang inyong throat chakra, no? Yung throat chakra natin is yung lalamunan natin. That is the 5th chakra. Kaya, ano yan? That is the energy center that governs communication, no? Kaya kasi maaring ang iba sa inyo dito merong problema, no? Merong struggle sa pagka-communicate. Maaring ang iba sa inyo, hindi ninyo na-i-express ang sarili ninyo, hindi ninyo nasasabi kung ano nararamdaman ninyo or yung inyong iniisip, no? Parang may blockage, diba? At for some reason, maaring natatakot kayo, maaring hindi nyo kaya magsalita, maaring hindi kayo nagkakaroon ng lakas ng loob para i-express ang mga nasa loobin ninyo, maaring ganoon. So that could be blocked, no? Yung chakra na yan, that could be blocked, kaya may mga struggle kayong ganyan. Kaya alam mo, ang daming resources online. I-google ninyo yan. Dito sa YouTube, ang dami-dami ding guide na mapipick up kayo dito na makakatulong sa inyo kung paano ninyo i-activate or i-unblock ang inyong throat chakra. Nang sa gayon, wala na kayong maging problema pa, no? Sa pagko-communicate ng inyong mga nararamdaman na ang inyong iniisip. Okay? We also have number 3, celebration. Ayan, rejoice in celebration. So, there could be okasyon na dadaluhan kayo or maybe meron kayong okasyon na kayo ang mag-host. Maaring ganun. Kaya, maaring busy kayo dito sa pag-aasikaso, no? Maaring kayo ang punong abala. You are the host siguro sa okasyon na to. There could be celebration of your achievements, no? Or achievement ng sino man sa pamilya, accomplishments, ganun. Or maybe mga birthday, ganon. May birthday na si celebrate, anniversary, or
Maring meron kayo ditong financial blessing na dumating, kaya yun ang inyong isi-celebrate din or isi-share with other people, no? Material harvest. Ayan. So, speaking of financial blessings na maaaring natanggap ninyo dito, nandito na si material harvest. So, this is financial comfort, no? This is financial comfort dahil maraming material na bagay, pera, ang maaaring dumating sa inyo because this is the energy of prosperity and abundance. This is the period of bounty and plenty sa buhay ninyo, Cancer. Kaya napakaganda nito. Maaaring yan ang celebrate ninyo, financial blessing na parating sa inyo. That could be bonus, that could be pay raise, or that could be lump sum of money na maaaring dumating dito na galing sa inyong trabaho or galing sa inyong negosyo, no? Depende sa inyong sitwasyon, but definitely this is the reward of your labor. This is the reward of your hard work, no? Cancer, na mapupunta na sa inyo. So, maaaring meron talaga ditong malaking kaperahan ang parating sa inyo, financial opportunities siguro that is going to bring forth financial success sa inyo, prosperity and abundance. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung na mensahe ni Scorpio ay patience. Ayan. So, ito yung panawagan sa inyo. Practice patience, no? Scorpio, maaaring nagmamadali na ang iba sa inyo ditong makita na ang resulta ng inyong pinagtatrabahuan, no? Maaaring yan ang ganap dito. Parang siguro naboboard na ang iba sa inyo dito sa kakahintay. Kailan ko na ba makikita ang pinaghirapan ko? Kailan na ba magka-come to fruition ang mga pinag-i-effortan ko, no? So, maaaring gano'n ang ganap. Kaya, you've been asked here, no, to practice more patience, no? Kasi unang-una, lahat naman ng bagay nangyayari according to the divine order and timing, hindi ba? Hindi sa timing natin, but in divine's timing. Kaya, minsan, kahit anong pagmamadali natin, kahit anong pagpipilit natin, ako, instead na mas mabilis, maging mabilis ang pagdating ng kung ano man ang hinihintay natin, mas lalong nagtatagal dahil mas lalong lumalayo sa atin, hindi ba? Kaya, yun ang panawagan sa inyo dito. Practice patience, no? Scorpio, yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. 13, transformation. Beautiful energy. Napakalaking pagbabago ito. Napakalaki ng wing ng butterfly dito. Kaya, most likely, this is a massive transformation na magaganap sa buhay ninyo. It could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong effort na ginagawa, depende sa mga bagay na pinag-uukulan ninyo ng pansin or pinagpaplanuhan, yun ang maaaring magbago, no? If this message resonates with you, alam ninyo to kung anong parte ng buhay ninyo ang magkakaroon ng pagbabago, no? So that is really beautiful kasi, diba? Transformation is always beautiful. Change is always beautiful. Binibigyan tayo dito ng pagkakataon, no? Na magbagong buhay, gumawa ng, alam mo yun, gumawa ng bagong istorya ng buhay natin, yung ganon. Kaya, change is always beautiful. Kahit anumang parte ng buhay ninyo ito na magbabago, that is exciting, no? What else? We have heartache and loss. Ayan. So, ang iba sa inyo, maaaring ito ang sitwasyon na magbabago, Scorpio. Maaaring itong pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. You are coming out of heartache and loss. No? Maaaring, ano to heartbreak ito May heartbreak ito na iniwan sa'yo ang sitwasyon na to. And maybe very recent lang itong pangyayaring ito. No, maaaring ngayon lang ito or maaaring nung isang araw, isang linggo, isang buwan lang ang pangyayaring ito na nasaktan kayo ng todo dito, no? Maaari din na this is related to relationships. Maaring this is related to your dreams, no? Maaring ganon. Kaya nga, kayo merong patience din, energy dito dahil maaaring sa sobrang taas ng expectation ninyo doon sa kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Pero maaaring hindi nangyari kaya kayo siguro nasaktan dito. This could also be a loss of
opportunity, no? Maaaring may hindi dumating din dito na oportunidad or ina-expect ninyo pero hindi nangyari. Kaya doon din kayo nasasaktan. Maaari din na you have lost someone dito in separation, no? Scorpio, that is also possible. Kaya ano kayo dito, parang low vibe kayo, no? Pero nangyari na to, no? Nangyari na to for most of you, Scorpio, na may ganitong sitwasyon, no? Nangyari na to. Kaya, it feels like to me that that is the situation that is going to change ngayon. Kasi, it feels like you are very, very optimistic na din kayo sa inyong sitwasyon. Maaring may realization din dito na if you're going to continue to dwell on this heartache and loss energy, wala din naman mangyayaring maganda, hindi ba? Kasi mas lalo lang magmamagnify ang lungkot ninyo, yung sama ng loob, yung sakit sa puso ninyo, mas lalo lang lalala, diba? If you're going to dwell on that. Kaya maaring at some point there is realization for some of you dito na I'm going to do anything and everything in my power ngayon to change my situation, no? So that I can move on from this, so that I can start fresh, no? Muling magsikap, muling gumawa ng mga bagay na makakatulong at makakaganda sa inyong sitwasyon. So, maaring yung transformation na to is coming from this situation. Maaring ito yung gagawin ninyo. Ito yung magiging itong marirealize ninyo na kailangan ninyong baguhin ang inyong sitwasyon para makaalis kayo sa ganitong energy, Scorpio. So, that could be talaga massive transformation, no? That could be massive transformation. We have 19, light. See? Kaya pala, no? Kaya pala, babaguhin nyo agad-agad ang inyong sitwasyon. Aalis agad kayo sa ganitong sitwasyon. It's because mababalot kayo ng liwanag. The sun is going to cut through the darkness in your life. The sun is going to surround you. Babalutin kayo, irarap kayo ng liwanag ngayon ng sun. At kaya magkakaroon kayo ng enlightenment, ng clarity sa isip ninyo. Magkakaroon kayo ng optimism dito, energy to change, no, your situation dito sa heartache energy, no? Dahil mas magiging optimistic kayo, no, mas magiging enthusiastic kayo instead na magpakalugmok kayo, no? Marirealize ninyo na that is not what you need sa buhay ninyo. Hindi yan ang papaganda ng inyong buhay, kaya you are going to get out of that situation, no? Mas magiging kayo ngayon, mas magiging optimistic kayo sa paglaban sa sitwasyon na to. At, mangyayari yan. Magbabago ang inyong sitwasyon for the better. You will find solutions to your problem. Magiging maliwanag inyong kaisipan, no? And you're just going to focus on what is positive and what is good and what is going to bring you happiness and success, no? Yun ang ganap dito for you sa light energy. Mababalot kayo ng liwanag. Kaya, wala nang, alam mo yun, yung mga problema na yan na pinagdadaanan ng iba sa inyo, Scorpio, it's going to fade away. Kasi mas magiging, mas magiging optimistic kayo sa inyong mga sitwasyon. You are not going to stay kung saan kayo nalugmok, saan kayo nalungkot, saan kayo nagka-problema. But instead, you are going to change your mindset at magpo-focus lang kayo sa kung ano ang positibo, sa kung ano ang maganda. Kaya, that is what you are going to expect, no? That is what you are going to attract sa buhay ninyo. Yung liwanag lang, yung solusyon lang sa mga problema, yung mga kung ano ang ikakaganda ng inyong buhay. We have prosperity begins. Ayan, napakaganda. Napakaganda. This is number 1. This is another new beginning energy. Prosperity begins. Ayan, kung ang problema ng iba sa inyo ay pangkaperahang aspeto, trabaho, source of income, ito na yung breakthrough na hinihintay ninyo, no? Magsisimula na pumasok ang swerte sa inyo dito, pangkaperahan, dahil magkakaroon na kayo dito ng mga financial blessings, financial opportunities that is going to bring you a financial success, prosperity, and abundance, financial comfort, yung mga ganon. At ito na yung simula ng pagbabago ng inyong sitwasyon, pangkaperahan, no? Magkakaroon na kayo dito ng financial breakthrough, magkakaroon na kayo dito ng pagbabago sa inyong financial landscape. Kaya, napakaganda. Maybe, yung patience ninyo dito is going to pay off na talaga sa ngayon, no? Maaring yung patience na to,
siguro matagal talaga kayo ditong magpasensya, matagal kayo ditong naghintay, you know, and tignan mo, no? Everything is divine timing talaga, Scorpio, hindi ba? When the divine timing comes at the perfect time na kailangan natin ang mga bagay-bagay. Kailangan natin ng pagbabago, no? The divine timing is never late, it's never early. It really comes at the perfect time, no? Na kailangang mangyari ang dapat mangyari. And this is it, no? Ito na yung panahon na kailangan mo nang maranasan ang financial comfort, ang prosperity and abundance. Kaya iyan, dadating na ang mga opportunities for you to embrace, no? Yung kagaanan sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa inyong pangkaperahang aspeto. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo po for today, Pisces. Pauna mensahe ninyo, truth. Ayan, number 20. So, truth is coming to light. Now, truth is coming to light. Maaring mga facts ito na lalabas, malalaman ninyo, or maaring kayo magdi-disclose, or maaari din na this is your own truth, no? Pisces, na ilalabas ninyo. Maaring may mga parte pa ng sarili ninyo na hindi ninyo ma-express or hindi ninyo mailabas, hindi ninyo ma-share, but now, you know, you are going to let that out, no? Parang gusto ninyo ngayon na maging, alam mo yun, what you see is what you get na ang mga tao sa inyo, no? Kung ano kayo sa panlabas ninyo, yun talaga kayo, no? Maaring yun ang gusto ninyo sa ngayon. You're going to start to live your truth and walk your truth. So that is really beautiful because that is going to be very liberating para sa inyo. Mas magiging masaya kayo na wala kayong tinatago, no? Everything that needs to be seen ay makikita na sa inyo, no? Maaaring ganon. So, we have number 2, the waiting game. Ayan. So, you are waiting for something dito, no? Maaaring meron ditong decision making kayo na kailangan gawin, but hindi pa rin ninyo mapag-desisyonan because meron pa rin kayong hinihintay na mga details, may hinihintay pa rin kayong mga facts, may mga hinihintay pa rin kayong informasyon that, you know, can help you make that important decision. So, maaaring may mga ganong ganap dito. Naghihintay kayo ng naghihintay, no? Maaaring may mga ine-expect pa kayo dito ng mga impormasyon na hindi pa ninyo nakukuha, kaya patuloy kayong naghihintay, no? Maybe there are also choices that you need to make dito, Pisces, no? Maaaring may mga pagpipilian din kayong choices na nasa inyong harapan at hindi pa kayo makapagdesisyon. We have material harvest, number 9. Napakaganda. This is, maaaring itong hinihintay ninyo. Hindi ba, Pisces? Maaaring yung paghihintay na to also is about yung doon sa pinagtrabahuan ninyo. Maybe, nagtrabaho kayo na ginawa na ninyo ang lahat, no? But you keep on waiting kung kailan dadating ang return of investment ninyo, no? Yung resulta ng inyong pagsisikap. Maaaring yun din ang hinihintay ninyo, and that could be it, no? Eto na, si material harvest dadating na. This is you reaping the rewards of your hard work. This is you enjoying dito ng return of investment ninyo. Yung pagod ninyo, oras, blood and sweat na binuhos ninyo dito, ito na yon. This is a time of financial comfort. Mararanasan nyo na ngayon ang kaluwagan sa pangkaperahang aspeto. Mararanasan ninyo na dito yung comfort, yung life's comfort. Kasi magkakaroon na kayo dito ng prosperity and abundance, no? Mararanasan ninyo na talaga na i-enjoy naman ang inyong pinaghirapan. Malaking chunk of money siguro ang parating dito din sa inyo, Pisces, no? So, good luck. What else? We have shadow. Yan. So, this is fear, no? Maaaring iba sa inyo dito may mga takot, no? About something, no? About siguro sa pagdidesisyon, about sa pag-take ng endeavor, no? Depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is fear na maaring nararamdaman ninyo, and that is preventing you from doing whatever you want to do, no? Maybe that is preventing you from moving forward sa buhay ninyo, hindi ba? Kaya
ang napipick up ko din dito, no, Pisces, maaring sa ngayon, magkakaroon kayo din ng realization na if you're going to keep the fear sa puso ninyo, you are not going anywhere, no? Walang mangyayari if you are not going to take action. Kung hindi ninyo haharapin ang takot na to, hindi kayo makakapag-take action because it's going to prevent you from doing something, 'di ba? Na ikakaganda ng inyong sitwasyon dahil matatakot kayo, no? Kaya ang iba sa inyo dito, that is you're going to put an end to that, no? Kanina pa pinapakita sa akin ng guides ko yung number 9, pinakita din nila sa akin ngayon yung number 18. Number 18 also becomes number 9 because 1 plus 8 is 9. So, meron tayong double 9 dito, and that is synchronicity, Pisces, no? Doubled yung energy ng 9 dito dahil we have 99. Kaya I also suggest, no, na pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 99 for more guidance. And number 9, resonates with endings. Kaya maaaring tatapusin nyo na talaga ang takot na to. You're going to face that squarely sa ngayon, no? Yung takot na yan, you're going to dissolve that fear sa puso ninyo. So, maaring yun ang marirealize din ninyo sa ngayon, no? So, good luck to that, Pisces. What else? We have number 4, discontentment and boredom. Ayan, maaari din, no, na ito yung tatapusin ninyo. No, for some of you, tatapusin din ninyo ito. Kung ito din yung sitwasyon ng iba sa inyo dito, Pisces, kasi yung mga mensaheng ito hindi naman para sa lahat, no? This is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po. Kung ang sitwasyon ninyo ngayon, may boredom kayo, meron kayong discontent na nararamdaman, meron kayong frustration na nararamdaman sa ngayon, maaaring yan din ang ninyo tatapusin na sa ngayon, no? Maybe talagang magliliwanag na ang isip ninyo ngayon. You're going to have that clarity and enlightenment, and mabubuhayan kayo muli ng loob dito, no? Yun din ang panawagan sa inyo ng energy na to, no? Kasi if nakikita ninyo dito, yung lalaki nakatingin, nakatungo, pero nakatungo siya sa dilim. Hindi niya makita yung liwanag ng rainbow na to na pumapasok, no, in between na mga balustre, no? Kaya that represents opportunities, that represents happiness, no, na sana maibibigay sa inyo ng opportunities na to na dumating sa inyo, na napapasok sa inyo, Pisces. Kaya ang feeling ko dito, this is inviting you, this energy is inviting you to consider kung ano man ang mga opportunities na dumadating sa inyo sa ngayon. Open your eyes, open your ears, open your heart, no? Open yourself para sa mga opportunities na to. Baka maaring ito yung inyong ine-expect, no? Maaring ito ang inyong hinihintay. Maaring ito yung mas pa kisa doon sa gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, 'di ba? Maaring ganoon ang ganap. Kaya bigyan niyo ng pagkakataon naman, no? Tignan niyo, i-consider niyo before you totally ignore or totally disregard these opportunities, because you never know, baka ito yung maghahatid sa inyo ng bonggang material harvest. Hindi ba, Pisces? Kaya good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.